Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Efeso chapter 2 verse 1 to 5. Sinasabing noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Nailigtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Itinatanggi ng Pelagianism ang realidad ng orihinal na kasalanan at kasamaan ng tao. Ang Pelagianism ay isang teolohikal na pananaw noong ika-5 siglo na nagpapahayag na ang mga tao ay pinanganak na neutral at moral at may kakayahang makamit ang katuwiran sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap. Kaya tinatanggihan ang ideya na ang mga tao ay nagmana ng makasalanang kalikasan mula sa pagkahulog ni Adan at likas na masama. Tinuturo ng Biblia na ang sangkatauhan dahil sa kasalanan ay hindi neutral sa moral, ngunit sa halip ay spiritual na patay at nangangailangan ng spiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang spiritual na kamatayang ito, isang paghihiwalay sa Diyos, ay naiiba sa pisikal na kamatayan. Bagamat kinikilala ng Biblia ang konsepto ng moral na neutralidad sa ilang konteksto, lalo na tungkol sa mga aksyon kung saan ang batas ng Diyos ay tahimik. Ito ay sa huli ay nagpapasaya sa bawat kilos ng tao. Ito ay wakas ay nagpapasaya sa bawat pagkilos ng tao, Diyos at nakaugat sa relasyon ng isang tao sa Kanya. Ang kaligtasan sa teolohiyang Kristiyano ay naglalagay na hindi ito pinasimula ng kalooban o pagsisikap ng tao, ngunit ito ay isang soberanong gawa ng biyaya at awa ng Diyos. Nangahulugan ito na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay na nakukuha o nakamit sa pamamagitan ng mga aksyon ng tao. Ang pagtanggi sa pag-asa sa sarili para sa kaligtasan ay binibigyang diin na ang pagsisikap ng tao lamang ay hindi makakamit ng kaligtasan, at sa halip, ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananaw na ito ay kaibahan sa isang pag-iisip na naniniwala na ang isang tao ay makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa o personal na merito. Ang kaligtasan ay ganap na gawain ng biyaya ng Diyos mula sa simula hanggang sa katapusan. Ito ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsisikap o gawa ng tao. Ngunit ito ay isang libreng regalo na natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang grasyang ito ay hindi lamang ang pangpaunang pagkilos ng kaligtasan, ngunit ito rin ay nagpapanatili at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya sa buong buhay nila. Binibigyang diin ng isang ebanghelyo na lumuluwalhati sa biyaya ng Diyos na ang kaligtasan ay isang libreng kaloob na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi na tumo sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o mabubuting gawa. Itinatampok nito ng inisyatiba ng Diyos ay pag-alalay ng kapatawaran at pagkasundo. At ang ating tugon ay dapat na isang pasasalamat at pananampalataya, hindi pag-asa sa ating sariling merito. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa daily devotions.